Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jefferson San Agustin, shoutout kay John Ryan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman, ngunit malabo niyang naramdaman na ang alon ng mga kaaway na nakaitim sa harapan niya ay tila iba sa anumang kaaway noon. Hindi. Nakuha ni Ivory ang peklat sa oras. Ma'am, let me help. With my armor, even a judge can't beat me. Tsaka tinuruan ako ng leader ng alliance ng Overlord Spear. Hehe, kapag sumugod ako, nakakapatay ng isa, at one pair din ang isang pares, ano? Fuck. Not to mention that you can easily destroy the enemy, but at least it can share the pressure on my family leader. Umiling si Ivory, ang mga taong ito ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Kakaiba ang hitsura nila, napaka-weird. Hinawakan ni Scar ang ulo niya. Para sabihing kakaiba, kakaiba talaga. Si Scar ay nasa lungsod ng hindi bababa sa ilang dekada, ngunit hindi pa niya nakita ang mga lalaking ito na nakaitim. Gayunpaman, ang ilan sa mga sandata ng mga lalaking ito na nakaitim ay talagang katulad ng ginawa sa Demon Castle. Madam, kapag sinabi mo, medyo kakaiba talaga ang pakiramdam ko. Hindi ko pa nakikilala ang mga taong ito. Sumimangot si Ivory, hindi mo pa ba nakilala ang mga tao mula sa Chanmo Castle? Tumango si Scar, oo, hindi ko pa ito nakita. Bagamat lahat sila ay mga ordinaryong tao, bihira silang makatagpo ng mga sundalo sa mga lungsod na ito, ngunit kung tutuusin, lahat ay nasa iisang lugar. Bukod dito, ang Scar mismo ay isang haltak, paano ang mga tao sa opisyal na kalsada ay walang hawakan. Kahit na ang isang taong tulad ng hukom ay alam ang isa o dalawang bagay tungkol sa kanya, at sapat na upang makita na ang taong ito ay may napakalakas na kakayahan upang maglaro ng mga platen sa lungsod. Gayunpaman, ang gayong tao ay hindi kailanman nakarinig o nakakita ng gayong hukbo ng libu-libong kaliskis. Agad na naunawaan ni Ivory na may mali. Ngunit kung sila ay mga tao sa lungsod na ito, bakit hindi nila iniligtas si Angelica noong ito ay nasa panganib? Habang pinag-iisipan niya ito, mas lalo pang naramdaman ni Ivory ang kabalbalan. Scar, pwede mo ba akong bigyan ng favor? Madam, anong ginagawa mo? Sa kabila ng utos mo, gagawin ni Scar ang lahat ng makakaya niya. Ang asawa ng pinuno ng alyansa ay nag-utos ng mga bagay, iyon ay, mga utos at mga gawain, paano magkakaroon ng anumang tulong. At least, naisip ni Scar, makakahanap ka ba ng ilang mas flexible na kapatid na pamilyar sa lungsod? Tanong ni Ivory. Oo naman, pero ano ang gusto ni Madam na gawin nila? I'm thinking, itong mga taong ito ay walang ginawang aksyon nang mangyari ang Angelica accident, at sila ang mga tao ng Magic Castle sa araw na ito, kaya ang ugat na maipaliwanag ay hindi hihigit sa 2 puntos. Ang isa ay hindi sila nasa ilalim ng pangalan ni Angelica. Dapat silang maging isang malayang hukbo. Kasabay nito, independent din sila at may kanya-kanyang gawain. Kung hindi, delikado si Angelica, bakit hindi sila tawagan? Iyon ay dahil napakalinaw ni Angelica na hindi niya kayang pamunuan ang hukbong ito. So, anong secret mission meron sila? Ang pangalawa ay ang pinakakinabahala ni Ivory. Noon dumating ang puwersang ito. Huli na, hindi man sila pag-aari ni Angelica, dapat nilang malaman na may tinatawag na Leap-Dead Tooth Code sa Demon Castle na ito. Kapag nawalan na ng kapangyarihan si Angelica, magdudulot lamang ito ng kapahamakan sa kanila ng walang kaunting pakinabang. Sa makatuwid, kahit na hindi ito direktang kaanib sa hukbo, at least ito ay lalaban ng magkatabi sa panahon ng kahihiyan. Ang tanging posibilidad ay armado ang grupo. Kapag naiset up na ang depensa, masisiguro nila talaga na hindi makakalipad ang kalaban,
At sa kasong ito lamang nila direktang isusuko ang buhay ng Angelica na ito. Sa makatuwid, kinailangan ni Ivory na alamin ang mga bagay na ito. Ang ibig sabihin ni Madam ay baka marami pang tambangan sa paligid. Ang libu-libong tao na ito ay halos papatay lang ng kutsilyo. Ang tunay na pamatay na kutsilyo ay nakatago pa rin sa dilim. Tumango si Ivory, napaka-posible. Ang aking mga nasasakupan ay nagpadala kaagad ng ilang mga koponan upang mag-imbestiga. Pagkatapos magsalita ni Scar, tumayo na siya at nagsimulang kumilos. Mabilis siyang pinigilan ni Ivory, sandali lang. Ano pa pong gagawin, Madam? Magalang na tanong ni Scar. Sumimangot si Ivory, nag-isip ng matagal, pagkatapos ay biglang umiling, hindi. Peklat, hindi tama. Dalawang malaki ang ulo ni Scar, nakatingin kay Ivory na may kainahinala, ano ang mali? Hindi tama. Umiling si Ivory, habang iniisip niya iyon, mas lumalamig ang kanyang pakiramdam sa kanyang likuran. Hindi ito dapat suriin. Biglang nagtaas ng ulo si Ivory at tumingin kay Scar. Ano ang ibig sabihin? Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Scar na napakababa ng kanyang IQ kaya nababalisa siya. Sa ganoong kritikal na sandali, siya ay ganap na tulala. Bakit wala siyang maintindihan? Bakit hindi ito sinusuri muli? Sumimangot si Ivory, kanina ko lang sinabi na dapat mayroong hindi mabilang na mga punyal sa paligid. Kung ang mga tao ay pupunta upang suriin sa oras na ito, hindi ba't iyon ay katulad ng pagpayag sa kanila na tamaan ang nguso? Nag-aalala ako na kahit gaano karaming mga especially iya ang ipadala upang mag-imbestiga, ang resulta ay palaging pareho. Ibig sabihin walang babalikan. Dahil ang kalaban ay naglatag ng lambat, ang lambat na ito ay nakatutok pa kay Han Sanchen. Kahit si Han Sanchen ay maaaring kumain ng mga bagay na pagong pagdating niya. Paano lalapit ang mga ordinaryong tao? Miscellaneous yan, ayaw mo bang suriin? Medyo nanlumo si Scar. Malinaw na naiintindihan niya ito. Kung ang kalaban ay nasa dilim at siya ay nasa liwanag, ito ay mas mapanganib. Tiyak na susuriin ito. Paano kung magpadala pa ako ng ilang tropa? Ang iba ay ang pangunahing singil, at ang iba ay palihim na inaalam ang kanilang mga posisyon. Sabi ni Scar. Sa sandaling malaman mo ang mga lihim na post ng mga taong ito, ang kanilang pananambang ay magiging mas malinaw, at ang antas ng banta ay natural na mababawasan ng malaki. Sa puntong ito, orihinal na sumang-ayon si Ivory, ngunit pagkatapos pag-isipan ito, mabilis niyang tinanggihan ito. Kung talagang nakumpleto ng mga taong ito ang heavy armor equipment, natural, walang problema. Ngunit sa ngayon, sila ay mga sibilyan, hindi man mga ordinaryong sundalo. Kung pupunta sila, palagi silang mamamatay mag-isa. Halos kalokohan ang umasa sa kanila para kumpletuhin ang mga taktika ni Dark Chen Kang. Teka, kadiliman Chen Kang. Ang ideyang ito ay biglang kumalat sa isip ni Ivory, at pagkatapos, biglang ngumiti si Su Yingxia. Posibleng laruin ang trick na ito. Nang marinig ang mga salita ni Ivory, agad na tumawa ang Peklat. Sa wakas, ako ay isang walang ingat na tao na tumulong sa akin sa isang kritikal na sandali at nakaisip ng isang magandang ideya. Kung ganoon ay mag-aayos na ako. Sandali lang. Muli siyang pinigilan ni Ivory. Ano pa pong iuutos, Madam? Sa palagay ko ay hindi mo naiintindihan ang ibig kong sabihin. Marahan na ngumiti si Ivory, ang kadilimang Chen Kang na sinabi ko ay hindi ang kadilimang Chen Kang na naisip mo. Ang kumpiyansa na sa wakas ay isinilang ni Scar ay biglang nabasag, at pagkatapos na lumingon, ang payaso ay siya pa rin. Oh, ma'am, I'm stunned. What is darkness Chen Kang is not the darkness Chen Kang I imagined. Is it all one word and one meaning? Kung hindi, sa tingin ko ay hindi masyadong madilim. Dumiretso na tayo dito. Ang dami nating kapatid, kung tayo ay natatakot, diretsyong ipadala natin sila bilang kumpe ng kanyan. Naglakas loob ba ang mga maitim nilang gwardya na gumamit ng maitim na baril? Sa sandaling ito ay inilabas, ang posisyon ng grupo ng mga tao ay malantad. Sa oras na iyon, sila ay nasa isang madilim na lugar. Sumugod si Peklat, kakasali pa lang niya, kaya natural na sabik siyang ipahayag ang kanyang sarili, at binigyan siya ni Han Sanchen ng napakagandang regalo na magpapabago sa kanyang buhay sa hinaharap, at hindi siya nagligtas sa pagsisikap na patunayan at ibalik
Ang mga paulit-ulit na pagtanggi ni Ivory ay naging dahilan ng pagiging gross ng produktong ito. Anyway, malaking bagay na makipag-away sa mga araw ng aso, at okay lang na utusan. Si Lao Tzu na huwag, Scar, walang kwenta ang gawin mo, magdadagdag lang ng casualties, papatayin mo ba lahat ng 3,000 matatanda, tsaka, paano kung sumubok ka ng Dark Whistle, di ba malapit na silang mag-adjust ng pwesto, kaway na naman tayo, sino pa ba, ibinaba ni Scar ang kanyang ulo, may mga dahilan ang sinabi ni Ivory, pero this doesn't work, that doesn't work, pinapanood ba talaga natin ang leader ng alliance na binugbog mag-isa, malamig na ngumiti si Ivory. Syempre imposible, kung matalo mo ang asawa ko, patay na ba siya kapag tinatrato niya ako bilang Ivory? Peklat, umiiral, makinig ka sa utos ko, oo. Agad na ayusin ang dalawang elite na koponan, ang mga kinakailangan ay ang mga sumusunod, tumakbo ng mabilis, makapagtago, at maging pamilyar sa lungsod. Naiintindihan naman ng subordinate ko. I asked them to constantly intersperse me, horizontally, vertically, and purposefully, to attract the attention of those secret whistleblower on the ground. However, be sure to remember one thing, huwag kang tamaan ng malakas, manguna ka lang at magtago, kaya mo ba? Sa madaling salita, ang trabaho ng mga taong ito ay maging lamok at langaw. Hindi nila kailangang gumawa ng anuman, mag-ingat lamang na panatilihing ligtas ang iyong sarili habang patuloy na hinaharas sila. Para dito, tila medyo mahirap, ngunit kung iisipin mo ito, hindi ito imposible. Sa pag-iisip ng peklat, tumango siya, Madam, huwag kang mag-alala, ang ating mga kapatid sa kastilyo ng demonyo ay maaaring walang iba pang mga kasanayan, ngunit sila ay nagtatago sa ilalim ng mataas na presyon sa loob ng maraming taon upang iligtas ang kanilang buhay. Ginagawa mo lang ang iyong trabaho. Tumango si Ivory, at maingat na nagbabala, ang mga lalaking nakaitim na ito ay mas malakas kaysa sa mga sundalo noon, kaya huwag maging pabaya. Ang tropa natin ay dapat kasing dami hanggat maaari, at sa parehong oras, dapat tayong maging maingat hanggat maaari. Scar, ito ang suporta sa lahat ng susunod nating aksyon, kaya. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Scar. Madam, don't worry. I know what to do. I will choose as many candidates as possible to form more reserve teams. Kahit may problema sa tropa sa unahan, mabilis kong hahayaan na ang reserve team ang pumalit. Sa madaling salita, ipinapangako ko na sa link na ito, hindi lamang tayo magkakaroon ng anumang mga problema, ngunit haharas natin sila ng walang hanggan at gagawin silang lubhang nakakainis. Sa garantiya ng Scar, tumango si Ivory ng may kasiyahan, susunod, kailangan ko ng isa pang batch ng mahuhusay na manlalaro. Mayroong ilang mga kinakailangan tulad ng sumusunod. Dapat silang maging kasing flexible gaya ng mga advanced harassment troops, pamilyar sa mapa, at higit sa lahat, kaya nilang lumaban at magkaroon ng lakas, at ang bilang ay dapat na mga 50 tao. Magagawa ba ito? 5 pang tao. Kumunat ang noo ni Scar. Upang maging flexible at makapagtago, naniniwala si Scar na halos lahat ng 30,000 tao ay kayang gawin ito. Kung tutuusin, sa dating kapaligiran ng Demon Castle, kung hindi sila makapagtago ay matagal na silang namatay. Kaya lang, hindi masyadong marami ang makakalaban. Kung tutuusin, karamihan sa kanilang mga tao ay mga sibilyan. Mahirap ba? Hindi naman mahirap, pero hindi lang alam ng mga nasasakupan kung gaano kalabanan ni Madam. Natatakot ako na hindi na matutulungan ng mga ito si Madam. Umiling si Ivory, hindi mahalaga, hanggat maaari. This subordinate will do it. Pagkahulog ng mga salita, tumalikod si Scar at umalis. Makalipas ang 10 minuto, bumalik si Scar kasama ang 6 na tao. Subordinate, nakita ko si Mrs. Ang 7 tao ay yumuko ng may paggalang at sumaludo. Sinulyapan ni Ivory ang 6 na taong dinala niya. Lahat sila ay napakalakas. Sa unang tingin, kahit wala silang cultivation, sila yung tipo ng tao na kayang lumaban. Makikitang maaasahan pa rin ang pumipili ng mga paninda. Kaya lang, baka masyadong mataas ang expectations ni Ivory kay Ivory, kaya nag-aalala siyang baka hindi makatulong ang taong pipiliin niya sa oras na iyon, na medyo nakakahiya. Madam, itong 6 na tao at ako ang namumuno sa 7 koponan. Ang bilang ng bawat koponan ay humigit kumulang 12 katao, sa kabuuan ay 84 na katao.
Tumango si Ivory, paano ang nang-aasar na mga tropa dito? Hoy, mayroon akong higit sa 30 sa aking sariling mga kapatid. Na namumuno sa pangkat ng panliligalig, bawat isa ay May 24th na miyembro, na hinati sa mga nangungunang at reserbang koponan. Kasabay nito, hiniling ko rin sa mga kapatid na ito na pumili ng higit pang mga tao sa lalong madaling panahon, at direkta kong binigyan siya ng isang viral spread. Gayunpaman, masyadong maraming tao, kaya hindi ko sila dinala upang makita ka, madam. Bahagyang ngumiti si Ivory, ngunit hindi niya masabi na si Scar ay napakaselan pa rin na tao. Magaling, Scar, puri ni Ivory. Nang marinig ito, hinawakan ni Scar ang kanyang ulo na medyo nahihiyang saglit, at ngumiti. Hanggat kontento ang ginang, masaya siya hanggat nakakatulong. Kung tutuusin, ito ang unang ginawa ni Scar noong siya ang pumwesto. Manong, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Scar, sabihin mo lang sa amin. Tumingin si Ivory kay Scar, na naghahanda, at bahagyang ngumiti. Pagkatapos, tinawagan niya si Scar at sinabi sa kanya ang kanyang plano. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!